Viral ngayon sa social media ang kuha ng CCTV sa loob ng isang subdivision sa Giginto, Bulacan. Sa gitna nga ng napakaraming tao, naglalakad ang pulis na si Police Master Sergeant Jose. Maya-maya pa isang lalaki nga ang lumapit sa likod ni Master Sergeant Jose. At wala ngang pag-aalinlangan na bigla na lamang binaril ng hindi nakilalang lalaki ang naglalakad lamang na pulis. Maaring isa ka sa mga nagtatanong kung sino nga ba si Police Master Sergeant Jose at bakit niya sinapit ang karumal-dumal na krimen na ito. Ang biktimang pulis ay kinilalangan si Police Master Sergeant Jose Uring, 51 years old. Si Jose ay isang aktibong pulis sa Bulacan Police Provincial Office at nakatalaga bilang Intelligence Officer sa Provincial Intelligence Unit. Ang pulis ay nagmula nga sa Giginto, Bulacan at nakatira sa Brooklyn Heights Subdivision sa Barangay Panginay. Ang may bahay nga ni Jose ay kinilala naman na si Police Staff Sergeant Hazel Uring na isa ding aktibong pulis. Ang mag-asawa nga ay nabiyayaan ng isang anak na lalaki at isang anak na babae na nakapasa lamang nitong 2023 sa nursing board exam. Mabait, masipag at responsable. Ganyan ilarawan ni Hazel ang kanyang mister na si Jose. Simple man ang buhay ng pamilya Uring, mahal naman nila ang isa't isa. Kilala si Jose sa kanilang komunidad bilang isang magiting na pulis at responsableng ama. Natural nga sa lalaki ang pagiging matulungin at sadyang may malasakit sa kapwa. Dahil dito, hindi katakataka na si Jose ay nahirang nga na presidente ng Brooklyn Heights Homeowners Association. Ang HOA ay isang non-profit na organization na nakaregister para sa pamamahala ng mga residential subdivision, condominium at gated community. Responsibilidad nga ng HOA na pangalagaan ang common areas ng subdivision, magpatupad ng mga tuntunin at tiyakin ang seguridad ng lahat. Kasama din sa trabaho ng HOA ang pangongolekta ng fee para sa maintenance at security ng buong subdivision o lugar. Kadalasan, otomatiko namang miyembro na ng HOA ang isang taong bumibili ng property sa subdivision, condominium o gated community. Sa bagong tungkulin na ito ni Jose, ibinibigay niya ang lahat ng makakaya niya para magampanan niya na maayos ang kanyang tungkulin. Mula nga noon, lahat na ng problema ng subdivision ay pinasan na ng pulis. Ang layunin kasi ni Jose ay para sa buong subdivision ay mamuhay ang mga residente sa kanilang lugar ng maayos at mapayapa. Saksi nga ang mga nakatira sa nasabing pabahay kung gaano kagaling na ginagampanan ni Jose ang pagiging presidente ng HOA. At dahil nga sa taglay na mabuting puso ng pulis, lahat ng tao sa asosyasyon at mga residente ay kanyang kasundo. May nakapagsabi din na lahat umano talaga ng naninirahan sa subdivision ay pinapakisamahan ng lalaki. Sa tulong nga ng mga miyembro ng asosasyon, bumuo nga si Jose ng mga programa sa kanilang lugar na tingin niya ay pakikinabangan ng lahat. Si Jose din ang nagpatayo ng chapel sa loob mismo ng subdivision para magkaroon ng matatag na relasyon sa Diyos ang mga residente sa kanilang lugar. Nagsumikap din si Jose na magkaroon ng sariling court ang kanilang subdivision nang sa gayon ay may pagkakaabalahan ang mga kabataan at hindi malululong sa masamang bisyo. Pero sa kabila ng pagiging abala ni Jose bilang presidente ng HOA, hindi niya iniwan ang kanyang tungkulin bilang pulis. Si Jose ay muling nag-aral at nakapasa nga sa NAPOLCOM eligibility para sa promotion ng pagiging Police Executive Master Sergeant. At December 15, 2025 naman, nang na-promote nga si Jose bilang Police Master Sergeant at bakas nga sa ngiti ng huwarang pulis ang kanyang saya sa kanyang nakuhang tagumpay. March 2026 na nagpa siya nga si Jose na muling tumakbo bilang presidente ng Homeowners Association sa ikatlong pagkakataon. Naniniwala ang pulis na dapat niyang ipagpatuloy kung anuman ang maganda niyang nasimulan para sa kanilang subdivision. Buo naman ang suporta ng kanyang pamilya para kay Jose sa desisyong niyang ito. March 8, 2026 ng gabi nang ginanap ang caucus o meeting para sa nalalapit na eleksyon ng Homeowners Association sa Brooklyn Heights kung saan tumatakbong re-election ni si Jose. Ito ay ginanap nga sa basketball court ng subdivision at dinaluhan ng mga sumusuporta kay Jose. Makalipas ang isang oras, nagsimula na ngang maghulasa ng mga tao sa court para umuwi na matapos ang kanilang pagmimiting.
Sa kuha nga ng CCTV bandang 9:57 ng gabi, makikita nga si Jose na naglalakad patungo sa isang tent. Hagip din sa CCTV kung saan ang isang lalaki ang naglalakad patungo sa direksyon ni Jose at walang pag-aalinlangan na malapitan niyang binaril ang magiting na pulis. Nagkagulo nga ang mga tao sa mga narinig nilang putok ng baril. Agad namang tumakbo ang gunman matapos niyang barilin si Jose. Mapapansin nga din sa kuha ng CCTV na tila nagulat nga ang mga residenteng nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Ang ilang mga residente na nakasaksi sa nangyaring pamamaril, binato nila ng molly block na upuan ang gunman. Dahil dito, muling nagpaputok ng baril o warning shot ang gunman na tumama sa patrol vehicle ng subdivision. Hinabol nga ng ibang residente ang gunman at sa ikatlong pagkakataon, muli na namang itong nagpaputok ng baril ng walang warning shot. Tinamaan naman ng isang babaeng 54 years old na residente din ng subdivision. Si Jose at ang babaeng biktima na naputakan nga ng baril ay agad na sinugod sa ospital. Subalit sa kasamang palad, ang magiting na pulis na si Jose ay hindi nang umabot ng buhay sa ospital. Mabuti na lamang at nakaligtas naman ang babaeng biktima ng pamamaril at siya ay patuloy na nagpapagaling mula sa tama ng bala. Ang malagim nga na nangyaring insidente na ito ay labis na ikinagulat ng buong subdivision. Maging sa social media nga ay nag-viral at nag-trending ang nakakabiglang mga pangyayari. Agad namang dumating ang mga kapwa-pulis ni Jose at isang SOCO team para simulan ang investigasyon ng nangyaring krimen. Hindi naman makapaniwala ang pamilya ni Jose sa sinapit ng pulis. At kahit na nakabul na noon ang huwarang pulis, tila hindi pa din matanggap ng misis niyang si Hazel ang trahedyang kinakaharap ng kanilang pamilya. Bumuhos nga ang pakikiramay kay Jose mula sa lahat ng naging saksi sa ipinamalas ni Jose na kalinga at pagmamahal sa subdivision. Sa isang panayam naman sa misis ng biktima na si Hazel, iginit niyang lahat nga ay ibinibigay ni Jose bilang presidente ng Homeowners Association. Ayon nga sa policewoman, lahat ng daing ng subdivision owners ay pilit na sinusolusyonan ni Jose. Git pa ni Hazel, dahil sobrang nakatutok si Jose sa pagiging presidente ng Homeowners Association, miski sila mag-asawa ay mandalang nang makapag-usap. Ang palagi daw kasing iniisip ni Jose ay ang tungkol sa kanyang tungkulin sa buong subdivision. Dagdag pa ni Hazel, may pagkakataon na kahit madaling araw ay ginigising na ng mga residente si Jose para awatin ang gulo sa pagitan ng isang magkapitbahay. Ultimo nga raw problema sa dumi ng mga aso ay nasolusyonan ng yumahong pulis. Nakwento pa ni Hazel na kapag may residente ng subdivision na walang pambili ng gamot, binibigyan ito ng kanyang mister. Kaya naman napakasakit para sa kalooban ni Hazel na sa kabila ng lahat, nang ginawa ng kanyang mister para sa kanilang subdivision, ito din pala ang magiging mitsa ng kanyang buhay. Ayon kay Hazel, wala namang natatanggap na banta sa kanyang buhay si Jose. Pero ilang araw bago mangyari ang krimen, napansin umano ng policewoman na may umaaligid at paikot-ikot sa kanilang bahay. Ang mga bagay naman na ito ay hindi na ipinarating ni Hazel sa mga otoridad dahil sa kanyang isipan, si Jose ay nasa loob ng subdivision kaya natural lamang na may mga tao naglalakad-lakad paminsan-minsan. Nasabi din sa isang report na ilang araw bago ang meeting, napansin ni Hazel na tila palaging balisa si Jose. Ito daw ay dahil sa mga post sa isang group chat kung saan ang biktimang pulis ay tila may kaalitan. Subalit giit ng policewoman, walang kaaway ang kanyang mister at lahat umano ng taga-subdivision ay kasundo ng kanyang asawa. Hindi din daw inakala ni Hazel na dadanas ng labis na sakit ang kanyang pamilya sa pagkawala ni Jose na wala naman daw ipinakita sa lahat kundi kabutihan para sa nakakarami. Kaya naman palaisipan para sa ginang at sa lahat na nagmamahal kay Jose kung bakit na tinarget itong paslangin. Gayunpaman, naniniwala ang pamilya ni Jose na posibleng may kinalaman sa politika o ang pagtakbo ng lalaki bilang presidente ng HOA ang naging dahilan ng krimen. Ayon kay Hazel, masyado daw kasing mainit ang palitan ng salita ni Jose at ng kalaban nito sa pagkapangulo ng Homeowners Association. Kaya nga hustisya ang sigaw ng pamilya ni Jose at ang lahat ng nakakilala sa ulirang pulis at mahusay na presidente ng Homeowners Association.
Ayon nga sa mga saksi, ang gunman ay nakita nilang nakasuot ng face mask, mayroon itong suot na sombrero at long sleeve. Sa inisyal nga na investigasyon ng mga otoridad, napag-alaman na bago pa man magsimula ang programa sa meeting ng Homeowners Association, nandoon na sa lugar ang mga gunman. Kaya naman agad na nagsagawa ng backtracking sa mga CCTV ang mga investigador. Samantala, nagtungo naman sa burol ni Jose ang PRO 3 Regional Director at ang iba pang opisyal ng Bulacan Police Provincial Office sa Malolos City para personal na iabot ang kanilang pakikiramay sa nangyari sa biktima. Nangako sila sa misis ng biktima na si Hazel na bibigyan nila ng hustisya ang kaawa-awang sinapit ni Jose at tiniyak nga na pananagutin sa batas ang mga may sangkot sa krimen. At March 10, 2026, 2 araw matapos nga ang pamamaril, naaresto na ng mga pulis ang mga sospek sa nangyaring krimen. Magkahiwalay na inaresto ang dalawang mga sospek sa bayan ng Obando at Bulacan, Bulacan. Ang gunman ay kinilalang si Marvin Salim, 53 years old. Ayon sa mga investigador, si Marvin ay isang dismissed na pulis na may ranggong patrolman at dati nang na-assign sa Obando Police Station. Nasibak siya sa kanyang serbisyo ng December 2023 dahil sa grave misconduct, less grave neglect of duty, at conduct of unbecoming a police officer. Dati na ring nakasuhan ang gunman dahil sa paglabag niya sa Motorcycle Prevention Act kung saan ginamit niya ang isang motor na ebidensya para sa isang kaso. Ito na rin umano ang naging dahilan kung bakit natanggal sa serbisyo ang nasabing gunman. Samantala, ang ikalawang suspect naman na inaresto ay kinilalang si Adonis Santos, 42 years old. Si Adonis ay ang kasabwat ng gunman at nagsilbing driver ng motorsiklong ginamit sa pagtakas ng suspect. Nakuha nga mula sa gunman na si Marvin ang 3 baril at mga bala. Ang baril nga na ito ay sumailalim muna sa ballistic test para malaman kung ang isa sa mga ito ang ginamit sa nangyaring pagpatay. Kabilang din sa mga na-recover ng mga pulis ay ang suot na damit ni Marvin at Adonis ng kanilang pinaslang si Jose ng araw na iyon. Na-recover din ng mga pulis ang motorsiklong ginamit bilang getaway vehicle. Patuloy naman gumugulong ang investigasyon ng mga otoridad kung sino nga ba ang mastermind sa likod ng pamamaril kay Jose. Agad namang ipinresenta ng Bulacan PNP sa media ang mga sospek na sina Marvin at Adonis sa media. Kinumpirma nga ng mga pulis na base sa sinusundan nilang lead, maaari talagang may kinalaman sa politika sa Homeowners Association ang pagpaslang kay Jose. Subalit, giniit nila. Sa puntong ito, tinitingnan pa daw umano ng PNP ang iba pang posibleng anggulo para tuluyan ng maresolba ang kaso na ito. Sinabi pa ng PNP na base sa mga pahayag ni Marvin at Adonis, may nabanggit na ang dalawa na may iba pang sangkot sa nangyaring insidente. Nakahinga naman ng maluwag ang misis ng biktimang si Hazel at ang kanyang mga anak nang nalaman nilang naaresto na ang gunman at isa pang sospek sa nangyaring pamamaril. Nung una, hindi nga makapaniwala si Hazel na kabaro din nilang pulis ang walang awang pumaslang sa kanyang mister. Ngunit nang nakita nga ni Hazel ang mga gamit o bagay na na-recover mula sa gunman na si Marvin, naniniwala siya na ang sospek ay isang gun for hire at mukha umano itong pera. Ayon kay Hazel, kung siya lamang ang masusunod, gusto niyang buhay din ng mga sospek ang kapalit ng pagpaslang ng mga ito kay Jose. Pero iginiit ng policewoman na ipinapasa Diyos na lamang niya ang lahat dahil naniniwala siyang ang Diyos ay patas at makatarungan. Sa huli, nagbigay nga ng mensahe si Hazel para sa kanyang pinakamamahal na asawa. Malaki ang pasasalamat ni Hazel kay Jose na naging napakabuting asawa nito at napakasipag na ama. Nararamdaman din daw ni Hazel na kahit wala na si Jose, binabantayan pa din siya at ang kanilang mga anak ng yumao niyang mister. At March 14, 2026, ang suspect na sina Marvin at Adonis ay na-inquest na para sa kasong murder habang inihahanda ang pangalawa nilang kaso na prostrated murder. Ito nga ay dahil sa nabaril pa ng gunman ang isa sa mga residente ng Homeowners Association. Matapos ang inquest, ibinalik sa kulungan ang dalawang mga sospek. At ayon nga sa PNP, isang John Doe din ang kinasuhan dahil hinahanap pa din ng mga pulis ang nag-utos sa pagpatay kay Jose. Palaisipan kasi sa PNP kung bakit tinarget ng gunman si Jose, gayong hindi naman magkakilala ang sospek at biktima.
Patuloy naman ang investigasyon para matukoy nga ang mastermind na siyang utak sa pananambang kay Jose. At March 14 na din dapat nakatakdang gawin ang eleksyon para sa pagka-presidente ng Homeowners Association. Marami nga ang naniniwala na kung hindi pinaslang ang pulis na si Jose, siya ay mananalo ulit bilang pangulo ng asosyasyon para sa ikatlong pagkakataon. Sa ngayon ay patuloy pa din nagluluksa ang buong Brooklyn Heights sa pagkawala ng kanilang tatay Uring, ang tumatayong ama ng buong subdivision. Sigaw nga ng lahat ay hustisya para kay Police Master Sergeant Jose Uring. Pero alam mo ba, kung babalikan ang mga comment ng mga netizen, sinabi nila na ang posibleng totoong motibo sa pagpatay sa magiting na pulis na si Jose ay ang pagtakbo talaga nito bilang presidente ulit ng Homeowners Association. Ayon sa comment ng mga netizen, may pera daw kasi sa Homeowners Association. At kung si Jose daw ulit ang mananalo, magkakaroon ng balakid sa korupsyon at posibleng may mga masasamang individual na ayaw nilang maging presidente si Jose dahil may gagawin silang mga kalokohan. May mga nag-comment naman na para sa kanila, ang pagpatay sa pulis ay may kinalaman sa kanyang trabaho at ginawa nga ang pagpaslang at itinaon nga na eleksyon ng Homeowners Association para ilihis ang investigasyon ng mga otoridad na may kinalaman ito sa pagiging pulis ni Jose. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!